You know, swabe. Ganda ng MDL natin sa Aether 160. Ayan o, maliwanag din. Papa-install tayo ng MDL sa ating Aether 160. Subukan natin to. Let's go. Tuloy tayo sa tropa nating malupit na medyo kabisado na yung Aether 160. Dahil siya yung nagkabit ng blow pang horn ko. So, marunong na yan si tropa sa ating Aether 160. Sa kanya ko rin papakabit yung MDL natin na DKR MDL lights, yung maliit lang para hindi masyadong sagabal, or ayoko kasi masyadong malaki, gusto ko maliit lang. Ang kintab ni ATR, bagong ceramic kasi yan, di ba? Sa previous vlog ko ako nag-ceramic, so lumalabas yung kintab niya pag naaarawan. Yan, so nagbabalik tayo dito sa Team Empire Motor Shop dito sa San Jose del Monte, Bulacan, tapat ng Quirino Highway. So yan si Aether 160 natin. Papa-installan natin ang MDL, yung maliit lang na MDL para hindi masyadong awkward tignan, kasi pag malaki medyo may bigat. Wala lang, ayoko lang medyo malaki, gusto ko maliit lang para matest din natin kung talagang maliwanag tong MDL na nabili ko sa murang halaga, di ba? May maganda namang reviews. So meron din naman tayong dalang relay, meron tayong dalang harness ng switch, original din. So si tropa na bahala dyan. Dito yan sa Team Empire. Yan, so pinaayos ko na rin yung mga wire dito sa ating Aether 160, kaya medyo kalas yung headlight pati yung TFT display. Nilagyan din nila ng wire cover yan, no? Ano ba tawag dyan? Insulator ata yan, or kung ano man tawag dyan. Maganda siya tignan, hindi masyadong obvious yung mga wire na nakakalat. Yan, mas luminas siya ngayon and pinalinisan ko talaga. Yan, so pinasalansan ko, pinabugakan ko ng hangin para mawala yung mga alikabok and para maayos na yung mga wires natin habang kakabit yung MDL. Yan, so nakakabitan din ng additional wire cover yan sa switch ng MDL natin. Yan, so dalawang relay kasi may high and low yung MDL, tapos may fuse pa dun sa mismong battery para fuse box, para protected din sa mga short. Yan, so mas luminis na tignan at mas maayos na dahil nalagyan na ng maayos na wire harness yung ibang mga wires, and hindi na iba-iba kulay tignan, di ba? So yan, nandyan yung switch natin. Pinalagyan ko na rin ng, ng wire cover. Ito, yan yung relay. Tapos sa baba yung MDL. So lalagay ko na lang yung link sa description kung saan ko binili tong MDL na to. Alright? Yan, so mga tol, ito yung nakuha nating MDL lights para sa ating Aether 160. Solid na solid naman at medyo minimalist tignan dahil hindi madumi para sa akin. Hindi bulky. Yan, sakto lang. Ngayon magkakaalaman pag nilagyan na natin or dinride na natin sa gabi itong Aether 160 kung maliwanag ba talaga yung MDL niya. Tapos yung kasama sa package ng MDL, may kasama ng bracket na sakto naman sa Aether 160 natin. Kinabit lang dun sa ilalim ng headlight. Saktong-sakto yung bracket na free ng MDL. So again, lagay ko na lang yung link sa description or sa comment section kung saan ko binili. Yun mga chong, so test natin sa dilim yung napakabit nating MDL light dito sa Aether 160 natin. Yan. Lagay ko yung link dun sa description kung saan ko ito nabili, and pati yung busina. So yan siya, madilim muna. So ito yung switch niya, domino switch. Yan. So dun sa pagpapalagay, pag-i-install, pinabuksan ko to, which is mas gusto ko yung ginawa nila para mas malinis yung wiring, kasi may pinaayos na rin akong ibang mga wire kasi medyo buhol-buhol yung, kumbaga ayoko nung itsura nung stock na setup nito. Dun sa loob medyo sali-saliwa, pinaayos ko lang din yung wire ko, tapos nilagyan nila ng harness at saka parang wire insulator or yung cover, wire cover, mas maganda. Yan, so buksan natin mga tol. Yan. So yan yung tsura niya, stock na ilaw ni Aether 160. Maliwanag naman talaga yung projector headlight. So ngayon, buksan natin yung MDL dito. Then nakalagay sa gilid. Liwanag. Yellow light. Liwanag din.
So yun yung ilaw niyan ng MDL na binili ko sa Lazada. Lakas, no? Testing natin ulit. Lakas, oh. So yeah, adjust ko na lang yan kasi pwede namang babaan yan. Pwede rin namang medyo level lang, pero parang feeling ko kulang pa sa kulang pa siya sa baba. Bababa ko pa siya ng konti. Ayan. Maganda rin kasi hindi masyadong lawit yung ilaw. Diba? Kasi mas maganda yung ganito, medyo minimalist yung style niya, maliit lang sa ilalim. Pero malakas, diba? Testing natin ulit yung dilaw. Yan. Ayan yung stock. Yung dilaw. Ito yung white. Ayan, hindi ko na pinakabit yung combo or yung magkasama. Okay na yan. So yan naman, okay naman siya. At very good na din para sa akin. Maliwanag naman na talaga itong ilaw ng ATR 160. Additional lang to para sa mga gubat, mapapunta ako sa bundok, long ride sa DRT, night ride, diba? Malaking bagay yung MDL na yan. Okay, tapos testing din natin yung binili nating Blowpunk Horn S92 sa Lazada din, kasabay na itong MDL. Tara, pakinggan natin mga boss. Ang lakas din eh, no? Talagang rinig na rinig ka niyan kahit sa gabi. And may free relay din naman si Blowpunk na binili ko sa Lazada. So yun yung maganda doon, may libreng relay. Yellow.